Yan na yung E1 error. So ito yung mga old model version 2 ng aircon. So ito yung mga E1 error na lumalabas noon. Chine-check natin dito from pwedeng line and signal. Then titignan natin kung gumagalaw yung signal sa analog. Ayan, usually meron siyang signal na binabato kapag kaganyan. Pero magtataka ka bakit ang inilalabas na error pa rin is E1 error. So ang E1 error is yun yung sinasabi natin is communication failure dito sa ganitong design ng board. Nagkaroon tayo ng konting improvement. Ito ngayon, gumamit na tayo ng ganito, yung oscilloscope para matrace natin, pero syempre hindi pa rin ganoon ka sakto ang natitrace natin, o hindi pa rin natin saktong makikita ang problema. Ayan, okay, good day. So wala yung aking technician ngayon, kaya ako muna ang gagawa dito sa bodega. So nagbakasyon muna, maka after Holy Week pa babalik dito sa atin. So may papakita lang ako sa inyo na isang unit na ginagawa namin. So Kishu ang brand niya, and ang error niya is E1 error. So common lang naman ito doon sa atin. So ito yung mga old unit na mga dati nating ginawa ng content video, or ito yung mga itinuro natin kung ano yung mga problema or mga diskarte. So babalikan lang ulit natin. E1 error. So ito yung mga old model version 2 ng aircon. So ito yung mga E1 error na lumalabas noon. Ayan. Ganito yung board niya, no? Kaya, usually kapag nag-E1 error yan, kadalasan walang power or yung photocoupler dito. So naglalabas ng E1. So dati kasi ito yung mga version 2 na eh. Dati ang kapag E1 error, usually ang ginagawa lang is yung wire. Ito yung connection from indoor to outdoor. So wiring. So medyo nag-improve na yung board, nagagawa na ng paraan na ma-repair. Hindi na siya katulad dati na pag lumabas yung E1, iiwanan mo na talaga siya. Yung E1 error, usually ang ginagamit natin na pang trace doon sa problema is analog tester. So yan yung ganito. Then chine-check natin dito from pwedeng line and signal. Then titignan natin kung gumagalaw yung signal sa analog. Ayan, usually meron siyang signal na binabato kapag kaganyan. So pwede rin siya doon sa neutral and signal. Ayan. Then nagbabato pa rin siya ng signal. Kaya lang kung papasinin nyo, mas mababa siya compare doon sa line. Ito, line and signal. Ayan. So ganyan siya yung mga old na pamamaraan natin. Then ang problema kasi nito, may signal nga siyang ibinabato. Ayan, kung titingnan natin, may signal naman siya. Kaya dati medyo hirap tayo na i-trace kung ano yung problema. Tulad niyan, pag sinabi natin nagbabato ng ganyan, ibig sabihin is may signal na ibinabato. Pero magtataka ka bakit ang inilalabas na error pa rin is E1 error. So ang E1 error is yun yung sinasabi natin is communication failure dito sa ganitong design ng board. So sabi nga natin, ito na yung version 2 ng inverter na ayan, ginagawa natin, o yung mga lumabas na inverter. And nagkaroon tayo ng konting improvement. Ito ngayon, gumamit na tayo ng ganito, yung oscilloscope para matrace natin, pero syempre hindi pa rin ganoon ka sakto ang natitrace natin, o hindi pa rin natin saktong makikita ang problema. Kadalasan, usually nagpapalit tayo ng outdoor board or yung pinaka indoor board. Inaral natin kung paano mag-repair ng board, kung saan mismo nanggagaling yung problema ng mga error na lumalabas na yan.
So kadalasan ang reference lang natin is error code. So katulad niyan, pag sinabi natin na lumabas yung error na E1, hindi natin sure kung ang error ba ay nanggaling sa outdoor or nanggaling ba doon si mismong indoor unit natin or nanggaling ba doon sa wire. Dahil yung ginagamit nga nating pamamaraan noon is ang kinukuha natin is line and signal or neutral and signal para matrace natin kung may pumapasok na signal. Then sumubok tayong gumamit ng oscilloscope. So ganoon din, hindi rin natin ma-point kung alin yung eksaktong problema, indoor ba or outdoor. So inaral natin yung board, and sa tulad nitong ganitong design ng board, kailangan nating i-check mismo yung board isa-isa, yung parts. And syempre ang naging reference natin yung supply na ini-out niya na pwede nating maging reference, katulad ng 5 volts, 12 volts and 15 volts. Ayan. So sa issue nito, yung nakita namin, actually sabi nga natin old version na ito, kaya medyo masasabi natin kabisado na natin yung mga problema ng board. So meron yan dito, direct to the point na natin, meron yan tayo dito ng 15 volts. Kaya pag nag-check kami dito, direkta na namin chine-check yung board. Ayan o, meron yan ditong Zener diode. Yan o, yung Zener diode na yan ay yung 15 volts. Papunta yan sa IPM. So pwede nyo siyang i-check direkta. Ayan, tulad ng ginawa natin. So tinutukan ko lang yan and nakaset ako ng DC volts. So nakuha lang natin is 10 volts. And nakafocus tayo o nakatutok yung test prod natin doon sa Zener diode na papunta ng IPM IC. Ayan, yung 15 volts. So ang nakuha lang natin is 10 volts. So alam na natin kapag ganyan, tulad niyan, is under voltage. So kapag under voltage, pwedeng nagbabato siya ng signal talaga siya dito sa indoor and outdoor is nagko-communicate. Pero naglalabas siya ng E1 error. Ayan. So naglalabas siya ng E1 error dahil under voltage yung ating outdoor board o yung pinaka-output voltage. So kapag nag-out yung output natin is sabi natin yung 15 is naging 10 volts na lang. So yung 5 volts nito is maaaring nag-under voltage din dahil iisa lang din naman ang source ng power supply nito dito sa board. Ayan ah. So yun yung section ng power supply. Ayun. So kaya pagka chinek natin dito, kahit gamitan nyo ng oscilloscope yan, yan, dun sa line in signal natin or ititrace natin yung signal na pumapasok at lumalabas dito sa oscilloscope, usually may makukuha talaga kayo o matitrace mo. So ang problema lang naman natin is paano ba natin i-determine kung indoor or outdoor. Yun. So kaya kahit gumamit tayo ng analog or gumamit tayo ng oscilloscope, hindi natin ma-determine kung saan nanggaling yung eksaktong problema. Ang makikita lang natin is may ibinabato siyang signal. Kaya yung improvement na ginawa natin is yung board is pinag-aralan natin at i-check natin yung mga possible na pwedeng panggalingan or kung paano natin madidetermine ang eksakto kung indoor ba or outdoor. So sa pagkaka-check natin ng power supply, dahil 9 volts o 10 volts na lang ang ini-out papunta doon sa IPM IC na yan. So determine na natin na ang naging problema ng unit ay outdoor. Ayan. So kakalasin ko itong board na ito and i-check natin sa lamesa. Kasi nilagay ko muna dito sa lababo, huhugasan muna natin. Ayan. Para malinis at saka matanggal yung contamination ng board or nagkaroon ng shorted sa section ng may IPM. Ayan, dito sa may IPM dahil namatay yung butike. So lilinisan lang muna natin. Sasabunan natin yan. Ayan. Then saka natin siya babrasin para matanggal yung dumi and luminis ng maayos. Mamaya na natin ito patutuyuin. Ayan.
Ayan na yung board. Bubukin na lang natin. Para tuyong-tuyo siya bago natin i-repair. Kasi ito yung ginagawa namin. Nililinis namin muna, sinasabon, binabrush namin bago namin i-troubleshoot yung board. Kaya nakikita nyo na binabasa namin ng board, usually yung mga board na yan, defective na talaga siya and nililinis namin para i-repair. Ayan, so tulad nito, hinugasan na namin, then patutuyuin bago namin i-repair yung board na yan. So, ito na yung board na nilinisan natin. Ayan, so papapunta muna tayo sa troubleshooting. Usually kapag low voltage, katulad ng chinek natin kanina na pumapatak lang siya na 10 volts, yung dito sa section na ito, yung pinaka 15 volts natin na papasok na sa IPM, so under voltage siya. So ito naman may mga sikreto tayo na itinuro dati. Ito, kapag pinokus natin siya, so ang palatandaan lang is ito, yung section na to. Yan, ito yung power supply. So meron niya resistor dito. I-check nyo lang to resistor na to. Yan, yung katabi ng capacitor dito. Ayan, so check nyo siya ng digital tester. Ayan, so set kayo sa ohms. Ayan, o resistance check. Then ayan, so naka-resistance check tayo. Ito i-check nyo, kaya lang nakakabit kasi siya, pero pwede nyo namang i-reference lang muna. Ayan, so may nakuha tayong 4.4K. So titingnan natin pagka ganito kasi ang values niyan, usually good pa yan eh. So subukan natin kasi magkaiba siya kapag nakakabit at saka nakatanggal. Ayan, 4.4 yung nakuha nating resistance. So gagawin natin dito, i-try muna nating tanggalin or i-reheat muna o i-resolder itong section na ito kung magbabago yung supply natin. Ayan, so ang gagawin muna nating option is i-resolder natin itong board. So i-resolder nyo dito is itong section ng power supply. Ito, sa part na yan, usually itong resistor na ito, and pagka hindi siya nagkaroon ng pagbabago or hindi tumaas ang supply, so i-check nyo itong resistor na ito. So 273 ang value nito, so pumapatak siya na 27K. Ito. Ayan, so nilalagyan natin siya nito, yung flux, para dumikit yung hinang. So ito lang naman section na ito yung i-resolder natin, yung malapit sa power supply. Usually dito lang gagaling ang problema niyan. So ikakalat lang natin ng konti yung flux para tumikit ng maayos or para malusaw siya ng soldering. So susukatan natin siya na supply. Dito na ulit ako magre-reference sa ito, yung dulo na to, yung sa may senior diode. Sapat makakakuha tayo na at least 14 volts, 14 to 15 volts. Ayan. Then pag binuhay natin, ayan, so tumaas na siya, naging 12 volts, pero mababa pa rin siya.
Ibig sabihin, may problema pa rin tayo dito. So, ang gagawin ko na ngayon, papalitan ko na lang yung resistor na yan. Yung 273. Ito yung katabi nung pinaka capacitor na to. Ito, resistor na to. So, direct to the point na itong gagawin natin, ha. Ayan. So, usually, ito lang naman yan. Ito, ang usually nadadamage dito kapag ganyan na low voltage. Itong resistor na ito, common yan. Yan. Ano bang section? Tingnan natin kung na section ng. Ayan. So, yung value niya ay 273. Resistor. Teka, silipin ko lang. Masyado maliit eh. Resistor 56. R56 siya ha. So, ang value niya ay 273. So, papalitan ko na lang to and titingnan natin kung magkakaroon ng pagbabago. Ayun na, ito yung resistor natin. 27K. So, tanggalin na natin yung luma. Ayan. So, ito na yung resistor. Hindi lang natin gaan makita kasi 273 ang value nito. Ayan. So, 27K. Ayan. So, ikakabit natin siya dito. Yun. So, pinagtanggalan natin na to. So, madali nyo yung makikita dahil katabi lang siya nitong ano na to. TL431. Ito yun, ha. Then, nasa tapat nung capacitor na ito. Yung Mylar capacitor. Kasi babalik na natin yung resistor. Ayan. Okay na. Nakabalik na siya. Ayan. So, voltage check na tayo ngayon. So, dati pa rin, ang reference natin dito sa diode tayo kukuha. Kasi ito yung nakalabas. Negative, positive. And tingnan natin pag ini-on natin. Ayan. So, dito ako nakakonect ha. Yung diode. Then, pag ini-on natin, dapat 15 volts. Yun. So, meron tayo nakuha. 15.5. Sakto na yan. Off natin. Ayan. Okay na. Yung board, itatry na lang natin kung aandar. Ito na unit na i-assemble ko na ulit yung board dito. And tingnan natin kung magdi-detect. So, pansamantala, bubunutin ko muna yung sensor para mabilis nating matrace kung yung board ay magdi-detect na. So, dapat ang ilalabas niyang error is E5 dahil binunot ko ang sensor. Okay. Ayan. So, dapat maglalabas siya ng error na E5. Yun. So, lumabas yung E5 error. Medyo blurred lang ng konti. Yan. Okay. So, ibig sabihin nun, kapag naglabas siya ng error na yan, E5 ang na-detect niya is sensor. Yun yung sensor na binunot ko dito. So, ang gagawin natin ngayon, kakabit ko na yung sensor and itatry natin kung aandar na. Ayan. So, ito yung sensor. So, ito ginagawa lang namin para mabilis nating matrace kung magko-communicate na siya and hindi na maglalabas yung E1 error.
So hindi na niya na-detect yung E5 error na sensor. Tingnan na lang natin kung aandar. So mandar na yung unit natin. Nagtuloy-tuloy na siya. Ayan. So okay na. Nagra-run na ito. So balikan lang natin yung naunang step na ginawa natin ng troubleshooting. So mapapasin nyo, ganyan pa rin yung galaw niya. Ayan. So yung unang step na ginawa natin, ganyan pa rin. Pero naglalabas siya ng even error. Ayan, gumagalaw. So matitrace lang natin yung ganyang step o ganyang pamamaraan kung ang communication wire natin is good. So kapag may defect ang board natin, hindi rin natin makikita dito yung paggalaw or hindi rin natin masasabi na good ang outdoor natin. So gumagalaw siya ng ganyan. Ayan, mandar na yung unit din natin. Kung ang dito, yung line ng communication natin is masasabi natin good kapag gumagalaw siya doon sa neutral at saka signal natin or line and signal natin. So yun yung mga pagkakataon na masasabi natin good ang linya at good yung mga parts na nandito. Yan, yun nga lang, hindi natin ma-determine kung may problema sa power supply. Kaya ang ginagawa natin, yung step is kailangan talaga natin i-trace yung supply katulad ng 5 volts, 15 volts, yung 12 volts, kung normal lahat siya. Bago natin malaman kung magra-run or ma-determine natin kung nasa outdoor or nasa indoor ang problema. Ayan, so okay na tayo. Kaya so okay na yung ginagawa natin na unit dito. Ako muna ang gumawa dahil si ating technician, si Lakay ay nakabakasyon muna. Ayan, ito na siya. Ayan, okay.